Bakit may skim coat na specifically designed for interior and exterior application? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Bago natin sagutin kung bakit natin kailangan ng interior at exterior na skim coat, pag-usapan muna natin ang madalas na mga problema sa paggamit ng skim coat. Some of the common issues which are very prevalent and popular in the Philippines are the following, no? So, chalky na skim coat, pagde-delaminate na skim coat sa substrate, or ng top coat natin sa skim coat. Meron din siyang mga cracking or crazing sa skim coat. And meron din yung mga issues na ang pangit ihagod or hindi siya workable. And then, akala natin pwede na dagdagan ng tubig, pero hindi pala tama na dagdagan ng tubig. Why do these problems exist? Ayan. So, pag-usapan natin, ano ba yung mga reasons kung bakit ganun nangyayari? And then later on, pag-usapan din natin kung how to prevent them. So, isa is incorrect ratio. Ayan. So, importante yung ratio ng tubig. Unfortunately, sa Philippines, wala tayong measuring bucket. So, that is one reason kung bakit kami nagparating ng measuring bucket just to make sure na tama ang ating mga halo. Hindi na pwede yung mga spot board. Hindi rin pwede yung kukuha tayo ng timba na hindi sinusukatan yung tubig, kukuha ng tubig kahit hindi malinis. Ito lahat nakaka-apekto sa ating mga chemical na products. So, ang recommendation namin, gumamit ng measuring bucket at maglagay tayo ng malinis na tubig. Ang tamang ratio for build right should be around 7 to 7.5 liters of water. Kulang or sobra can cause yung chalky na skim coat natin. Next is yung incorrect na surface preparation. So possible na madumi ang ating mga pader, may langis, may latencies, or maalikabok na surface. Ayan, so kailangan natin siyang linisin. Number 3, incorrect mixing. Ito yung maling paraan ng pagmimix ng skim coat. So, hindi siya gumamit ng paddle mixer, ginamit yung spot board. So, ano ba ang reason? Ba't hindi namin i-recommend sa spot board? Okay? Kasi majority ng skim coat is made of cement. No? So, para lang siyang Portland cement. Ito naman, white cement. So, anong kinaibahan? Naglagay pa tayo ng additional additives. Yan. Yung mga additional additives na yan, may mga binder. So, alam mo yung binder na yan, sobrang konti lang yan nilalagay sa isang bag ng skim coat. So, imagine mo kung nag-spot board ka at hindi mo na-mix yan ng maayos, then it will not perform sa expected na performance level ng skim coat. So, dito nagkakos ng chalky skim coat. Again, delamination. So, iniiwasan natin, yes, oo, minsan okay naman yung dati. Ngayon, hindi okay. So, minsan tsamba-tsamba. So, syempre, as a manufacturer, gusto rin namin magamit din ng mabuti yung produkto to the performance level as specified sa technical data sheet. So, gusto namin iwasan sana natin yung mga variables, di ba, ng error. That is the reason why we're recommending na gumamit tayo ng paddle mixer para consistent yung mixing, gumamit tayo ng bucket para consistent yung mixing, yung wala tayong maibe-blame sa worker natin. Next is wala sa specification yung produkto na binili natin. So possible bumili kayo ng produkto na mura. So ano ba difference ng isang mura or mahal? Well, ako lagi, I'm not against sa mura, I'm not also against sa mahal. Ang gusto namin advocate yung tama sa standard. Ayan. So hindi dahil mura siya o hindi siya mahal, but rather ang tanong, are they up to the standards? Nandoon ba sa technical data sheet yung mga testing methods, yung tamang tensile or compressive strength, no? So according ba yan sa Euro standards or according ba yan sa ASTM standards? So importante natin yung ma-check para ma-sure tayo na hindi tayo nakakabili ng produkto that is substandard. Ang substandard product, obviously, they're using mas konting mga binders. Ayan. So yung mga binders na to, yan yung nagpapadikit at saka tumataas yung compressive strength ng iyong mga skim coat. Ayan. So, obviously, kung konti yung binder, then mas malaking chance na magiging chalky yan. At pag naging chalky na yan, hindi masyado kakapit ang inyong mga pintura. And kawawa yung mga homeowners na pinag-ipunan para magkaroon sila ng magandang bahay. Sana, let's honor these people, no? Na for their hard-earned money, no? Para mabigyan sila ng tama at dekalidad na bahay. Tama? So, number 5 naman, isa pang reason is yung incorrect application. Ayan. So, paano sila nagkakamali? Minsan ginagamit nila to pang repair mortar. Hindi po siya pang repair. Ito ay pang skimming, manipis na coating, no? So, para lang to sa mga 1 to 3 mm. Pag gusto niyo na mas makapal, hintayin nyo natin munang tumuyo yung skim coat natin bago tayo mag-next layer. So we have to wait at least 1 day bago tayo ulit magpahid ng 1 to 3 mm na skim coat. Also, hindi lang maximum yung application na kailangan mo pansinin. Meaning maximum thickness ng coat but also the minimum. Kung sobrang nipis niyan at wala pang 1 mm
imagine mo, no, paano kakapit yung semento sa less than 1 mm? Para na siyang pintura na lang, yung nipis. So, hindi siya recommended na less than 1 mm. Let me summarize everything what I have just said, no? So, 11 tips, again, para iwasan ang pagpupulbos ng inyong skim coat. Number 1, do not apply skim coat over a dry surface. Kailangan medyo moist yung wall. Bakit? Kasi pag hindi moist yung wall, yung tubig ng inyong skim coat mapupunta sa pader pag mainit at dry. So, ayaw natin nun. Ayaw natin na biglang tutuyo ang ating skim coat. Magiging chalky siya. So, i-moist muna natin, basahin muna natin yung wall bago tayo mag-apply ng skim coat. Number 2, do not revive the workability of your skim coat. Kapag nagamit nyo and then nyo naubos, tas nag-lunch break kayo, huwag nyong buhayin ulit. Palitan nyo yung skim coat. Kuha tayo ng bago. Alright? Number 3, do not apply skim coat to more than 3 mm, tulad na nabanggit ko kanina, and do not apply skim coat that is less than 1 mm. Number 4, do not use spatboard when mixing. Use a measuring bucket. Use an electric mixer during mixing. Use clean water. Huwag kayo magtutipid ng tubig. Minsan, pinanghugasan na natin ng kamay o ng tools, tapos tingin ninyo, pwede naman gamitin. No, it will not. Hindi kayo nakakatipid. Sisirain nyo lang yung pader natin. So, please use clean water. Kasi, imagine mo yung tubig mo, dinumihan mo na. Tapos, gagamitin mo siya ulit. So, yung mga dirt nun, napunta dun sa mixing mo. So, do you think it will still perform to its standard? Kung madumi na nga yung tubig, contaminated yung tubig, tapos nilipat mo pa sa product natin, di ba? It will not. So, wag na natin tipidin yung tubig, gumamit lang tayo ng tamang tubig. Sundan natin ang mixing ratio. Iba-ibang skim coat, iba-ibang manufacturer, iba-ibang mixing ratio. Sa Build-Right, kailangan natin gumamit ng 7 liters to 7.5 liters using a measuring bucket para sure tayo na hindi tayo magkamali sa mixing ratio. So, alam ko nakasanayan natin sa Pilipinas na walang measuring bucket. Alam nyo, pag pumunta kayo ng ibang bansa, magugulat kayo, halos lahat gumagamit ng measuring bucket. Samahan nyo kami isulong ang tamang paraan ng paggamit ng mga construction chemicals. So, iwasan ninyo yung masyadong naka-expose yung ating mga skim coat. Kasi kapag ang skim coat na ginamit mo hindi naman water resistant, then it will attract yung mga dirt, and then it will attract water. So, pwede ito mag-cause ng delamination, pwede ito mag-cause ng mold, pwede ito mag-cause ng chalky natin na skim coat. And yung skim coat na cementitious ay hindi pwedeng i-apply over paint. Ayan. Tandaan nyo, ang rule of thumb, anything that is cementitious, hindi siya pwede over emulsion type. Yan. Huwag nyo apply yung skim coat over sa mga polymer-based na putty. So, kung gumamit ka na ng mga polymer-based putty like Tufil 807 ng Putty Master, hindi nyo siya pwedeng i-applyan. Pero, ang Putty Master, nag-skim coat ka, hindi mo mag-repair, pwede mong gamitin yung emulsion-based over the cementitious one. Huwag nyo gagamitin ang skim coat as your repair plaster. Obviously, pag mag-repair plaster ka, kailangan mo ng more than 3 mm na thickness dahil mayroon kang i-repair. So, tulad ng sinabi namin kanina, huwag ka mag-exceed ng 3 mm. Lastly, check the expiry dates ng mga skim coat. Ang mga skim coat or mga powder na products ay tumatagal lang a maximum of 1 year. Ayan. So, under Build-Right, kung gusto nyo ma-check kung expired o hindi, tingnan nyo lang yung batch code. Yung first 2 digits will tell you ano yung month. The next 3rd and 4th digit will tell you anong year na manufacture. So, this is to protect you na hindi pa expired yung produkto na ginagamit mo at laging fresh. Sa mga nagko-complain about chalky skim coat on cementitious type, on whatever product they use, nag-recommend kami ng Tufil 802 dahil nakita namin possible na hindi talaga maintindihan pa ng worker kung ano yung tamang paraan ng pag-apply ng skim coat. So, ang maganda rito, it's paste type, ready to use. Definitely hindi siya magpa-powder because it's emulsion-based. So, ang difference lang nito, medyo mas mahal siya ng konti, pero hindi mo na siya kailangang mag-primer and you can already use top coat immediately after the Tufil 802. We understand that most of you still prefer to use powder type skim coat as this is a more economical option. We heard your feedbacks. Mga ka-Build-Right, lalo na sa pagdating sa mixing ratio, sa trouble sa pag-monitor ng workers, kung tama ba yung application method or ng mixing method. So that's why we are excited to introduce Tufil 801 Extra. This skim coat is specifically designed for exterior walls. It has additives to withstand extreme weather conditions like rain, high humidity, UV exposure, and wind-driven abrasion. Kaya best siyang i-apply for exterior application. Plus, it has improved quality that will let you experience extra thin application, extra smooth finish, extra workability, and extra tolerance for mixing errors.
Tofil 801 Extra meets ASTM C1583, which measures tensile adhesion strength. Tofil 801 Extra ay may tensile strength na hindi bababa sa 2.0 megapascal. Wow! Ibig sabihin, mas matibay ang kapit kahit na manipis na application. So, ibig sabihin, kahit na 1 mm, kapit na kapit ang Tofil 801 Extra. Tofil 801 Extra is also tested gamit ang ASTM D3359 X-Cut Adhesion Test na nagpapakita ng excellent adhesion performance. Ang X-Cut Adhesion Test, basically naglalagay lang tayo ng X using a cutter doon sa skim coat na in-apply ng top coat. No? So mag-X tayo, tapos maglalagay tayo ng tape, and then hihilahin natin yung tape. Pagkahila ng tape, dapat walang sumamang pintura. Kapag may sumama na pintura, ibig sabihin, hindi magandang iyong skim coat. Ang advantage ng Tofil 801 Extra ay weather resistant siya. Kaya kahit mag-fail ang pintura, it protects the wall against water ingress. Dumaan ang Tofil 801 Extra sa EN 1015-19 weatherability test. Proven itong matibay sa UV exposure, mataas na humidity at extreme temperatures na may zero visible cracks at flaking pagkatapos ng testing. Keep in mind na although may lesser na ang room for error natin for water ratio due to improved formulation ni Tofil 801 Extra, hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan sundin ang manufacturer's guide para sa tamang water ratio. Don't forget to use 7 to 7.5 liters of clean water for Tofil 801 Extra. Use a measuring bucket and please use an electric paddle mixer. Ngayon naman, kung gusto makatipid at kailangan nyo lang naman ay mag-apply sa skim coat sa loob, we formulated a new cost-efficient skim coat. Dito sa Millwright, we would like to introduce Tofil 800 Intra, a superfine skim coat specially designed for interior walls. Ang maganda sa Intra is that, of course, it's cost-efficient, excellent pa rin ang kanyang adhesion and bonding strength, pwede pa rin siya for thin application up to 3 mm, excellent pa rin ang kanyang trowelability, maganda yung finish, smooth, and it still corrects imperfections like hairline cracks and pinholes, and it's also non-sagging for overhead and vertical application. Intra is recommended to apply for interior walls tulad ng mga precast concrete panels, fiber cement boards, gypsum boards, and mga traditional cement plasters. Kaya iba ang skim coat for exterior, iba din for interior. Dahil for interior, hindi mo na kailangan ng mga additives for outdoor applications. So Tofil 800 Intra is a more cost-efficient choice for your interior wall applications. So basically, halos parehas lang talaga yung interior and exterior for Extra and Intra. Ang pinakamalaking difference lang is that Extra has better resistance against different weather conditions. Ayan na, hopefully mas naliwanagan na kayo kung bakit may Tofil 800 Intra at may Tofil 801 Extra. One for interior application and the other one for exterior application. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado! Right solution for professional.